Hello guys, ano na? Anong oras na ba? Pasado alas 6 na ng gabi. Pero kung nakikita nyo, tirik pa rin yung araw kasi ganyan talaga dito pag summertime. Ito nga pala ang traffic sa Dubai kapag uwian na. Yung tinatawag nating rush hour. Makikita natin bumper to bumper yung sasakyan, pero kahit pa paano, moving pa rin naman kahit konti. Usually yung mga rush hour, yung traffic dito sa Al Ittihad Road nagsisimula ng alas 5 ng hapon kasi karamihan dito sa mga dumadaan dito sa Al Ittihad Road papuntang Sharjah. Super traffic talaga papunta sa Emirates ng Sharjah. So pag diretso doon papuntang Sharjah, yan yung traffic. Pero tayo, kakanan tayo dito sa Al Nada Dubai side. Ayun, kung makikita nyo sa gilid ko, sa left side ko yung mga Sharjah bound. Ang dami nila, traffic. So dito tayo sa Dubai bound, papuntang kanan. Ito lang pala yung Al Nada Street. Change lane muna tayo mga paps. Yan yung sa harap ko, yan yung Stadium Metro Station. Kasi andito yung Stadium ng Dubai sa bandang kaliwa ko. So yan yung Stadium Metro Station. Sa mga pupunta ng Lulu Hypermarket, dyan yan sa sa pagbaba mo ng Stadium Metro Station. Yung tulay na dyan, galing pa rin yan sa sa Stadium Station. Kung tatawid ka sa kabilang kalsada, yan yung tulay. So we're still here at Al Nada 1. Nakikita nyo medyo nagkakabuhol-buhol yung traffic ng konti. Uwian na kasi past 6 PM. So konting tiyaga lang talaga during the traffic. Gusto kong dumaan dito kasi compared sa ibang kalsada or roads ng Dubai, dito maraming punong kahoy sa gilid ng kalsada at saka center aisle. Kung makikita nyo, green na green tong mga punong kahoy dito sa center aisle. Ang sarap sa mata kapag may mga trees. Yun nga kasi, desierto kasi itong Dubai eh. So kulang talaga yung mga punong kahoy na makikita nyo sa gilid ng daan. Ito pa, maraming punong kahoy dito. So magte-turn left tayo. Pwesto na tayo sa kaliwa kasi mag-u-turn tayo. Ayun, naka-stop siya. So stop din tayo. Yang nakikita nyo sa left side ko, yung parang tulay, yan yung metro rail. O kung nakikita nyo yung train, yan yung Dubai Metro Train. Sa dulo kasi, dun na yung yung Al Nada Metro Station, yung train station Al Nada Dubai. So ayan, go na. Sana hindi tayo abutan ng red. Yan namang sa harap ko, bigla na lang tumawid. Yan. Kita nyo pa rin yung yung metro train rail. Dun sa dulo, yun, kung nakikita nyo sa camera, yan yung Al Nada Station. So mag-u-turn tayo papunta ng Aman Street. Wow, nakikita nyo yung sun.
The time is 6:30 na ng gabi. 6:30 na ng gabi, pero ayun yung preparing to have the sunset. Nagiging orange na yung kulay ng sky. Pero pag winter time, kahit 5:30 pa lang ng gabi, madilim na. Mag-shades tayo, nakakasilaw. So ito na yung Stadium Metro Station. Kakanan tayo dito sa Stadium Metro Station. Yan, kung nakikita nyo, yun yung stadium, yung may kulay pula. Yan, maraming pedestrians dito tumatawid kasi papunta sila ng Lulu Hypermarket. Sa kanan ko, yun yung Lulu Hypermarket. Yung kumanan tayo dun sa stadium, yun na yung umpisa ng Aman Street. So now we're driving through the Aman Street already. Sana hindi traffic papunta ng dulo ng Aman Street. So let's see. Nandito na tayo sa roundabout. So ayun, ang speed limit dito is 60. So 60, pwede ka pa rin bumilis ng up to 80. Pero kapag lumampas ka ng 80, yan, mahuhuli ka na ng camera. No contact apprehension ba yung tawag sa ganun? So kapag mahuli ka ng camera, makakatanggap ka na lang ng SMS tungkol sa violation mo. Makakatanggap ka rin ng email. At dun nakalagay kung magkano yung penalty mo. Usually sa overspeeding, it's around 400 dirhams. Kung sa pesos, siguro mga na yun, almost 6,000 pesos. Talaga pag nagda-drive dito, focus, saka isipin talaga kung magmamabilis kasi napakamahal ng penalty. Hindi na sa overspeeding, kundi marami pa. Diba, kapag hindi ka mag-signal tapos nag-change lane ka, tapos bigla ka nagka-cut, kapag nahuli ka, ang penalty mataas din, pero hindi ako sure. Pero yung pangalan ng violation is no discipline on the road. Katabi ko ngayon yung malalaking double-decker bus dito sa Dubai. Double-decker siya. So napakagandang experience kung makaupo ka sa taas tapos dun sa pinakaunahan, kasi may enjoy mo yung views ng Dubai, lalo na kapag dumadaan kayo sa business center, sa financial center, kung saan makikita yung magagandang mga skyscrapers. Dito kasi sa Dubai, ang daming mga gandang building They don't just create building, but they create a future-proof building. Yung mga designs pa lang, nakakamangha. Lalo na dun sa Sheikh Zayed Road, kung saan andun yung sentro ng komersyo, financial center. Dun yung makikita yung naggagandahang mga buildings dito sa Dubai. Yung sa harap ng bus, yung kulay pula, yung double-decker din, sa taas meron siya nakalagay na, "Sorry, bus is full." Hindi kasi tulad sa atin sa Pilipinas na pilit sinisiksik lang lahat ng pasahero. Dito sa Dubai, required yung mga driver na tingnan kung puno na yung mga pasahero. Kung puno na yung pasahero, hindi na sila papasakay. At yung sign na destination, nakalagay doon "Sorry, bus and full." Katulad niyan yung nasa harap natin. So napakaganda ng pamamalakad ng RTA or yung Road Transport Authority dito. Meron silang sinusunod na dapat ganito, dapat ganyan.
So, komportable talaga yung mga pasahero kasi pag puno na, that's it. Okay, green na yung harap. Pero mabagal yung pag-usad. Sana hindi tayo abutan ng red uli. Kasi ang tagal ng stop. Ang tagal ng oras. So, abante na lahat. Let's go. We are still in Aman Street. Aman Street intersection ng Baghdad Road. Ayan, green pa rin siya. Yun, nakalusot tayo sa green. Buti na lang kasi kapag inabot tayo ng red uli, ilang minutes na naman tayo mag-aantay sa red stoplight before mag-turn green. So makikita nyo, medyo mabagal yung takbo natin kasi uwian na. Marami na yung mga sasakyan na nasa road. Combination ng mga bus, taxi, mga private cars. Lahat sila dito na sa road. Pauwi na. So nauuso na rin dito yung mga singitan, lalo na pag nagmamadali. Just have to get used to it. Be patient. Bigayan na lang. Iniisip ko na lang na lahat naman sila ay magaling na drivers. Nagkataon nga lang minsan kailangang sumingit para mag-change lane kasi yung iba papuntang kanan, yung iba papuntang kaliwa. So kapag nasa alanganin sila at malapit na yung lilikuan nila papunta sa left or right, kailangan na talaga nila mag-signal left or right. So pagbigyan na lang natin para para everybody happy. Pero kung bubisinahan mo pa, bibilisan mo pa, wala, pareho kayong talo. Kasi kung matimingan ka, meron Dubai police na sasakyan sa likod, kitang kita yun sa camera nila, makakatanggap ka na lang ng violation SMS. Kaya dapat talaga always keep discipline on the road. Huwag mainitan ng ulo, chillax lang. Ayan, go na uli. Malapit lang dito yung bahay namin, pauwi na ako. Taga taga Alnada 2. Alnada 2 area na to. Alnada 2, Dubai side. Sa left side, kapag tumawid ka, it's also Alnada, pero Sharjah side. Magkadikit na yung Emirates of Dubai and Emirates of Sharjah dito. Tulad yan, sisingit yan. Pagbigyan natin. So hanggang dito muna guys. Salamat at kakwentuhan ko kayo. At least hindi ko naramdaman yung pagod, hindi ako naramdam ng antok. So sa mga susunod kong vlogs, kwentuhan ulit tayo while I am driving. So thank you for staying with me all throughout this driving tour. Malapit na ako sa bahay. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for the likes, for the comments. God bless us all. Salamat. Bye-bye.